in His kingdom, mahalaga natin ma-remind sa atin na it doesn't isolate you from an uncontrollable event. Hindi mo makokontrol yan. Hindi ka mahihiwalay. Hindi tayo exempted. Kumbaga, bilang Kristiyano, dadanasin natin talaga yan. Darating at darating. Pagka tayo na kay Kristo na, hindi tayo sinasabi na smooth sailing. Hindi tayo nahihiwalay dyan. Darating at darating. Secondly, the storm will hit everyone. Ayan. Kung sinasabi natin si Jesus ang ating Panginoon, mali na sinasabi niya, no? Sabi niya, those who built His house on His word, the winds blew, the waves roar, at yun naman yung parehong bahay. So crisis will affect everybody. Pero sinabi ni ating Panginoon Jesus, talks about ano yung response ng dalawang bahay na tinamaan. The other one was crushed, nasira. Yung isa naman, stood firm. Tumayo pa rin. Because of what? Bakit nakatayo yung isa? Because of the foundation. So number 3, survival will depend on your foundation knowledge. So, naalala din natin yung sinabi natin, Panginoon, hear my words and put them into practice. Di ba kasi naririnig, hindi naman sinasapamuhay. Yang sabi kanina, sinabi ko na, will be like a man who built his house on a rock. And when the storm blew, waves roar, tumaas na naman tubig, that house stand firm. So ang storm, hindi po yun ang problema. It was the foundation. Kung wala kang right foundation, then doon ka magkakaroon ng problema. Ano yung foundation? Word of God. So crises are not the problems. They gonna come. Papasok, darating na sa atin yung crisis. Ang problema ay, ano ba meron tayo? What do you have to handle the crisis? Ano ba yung meron ka para ma-manage mo? Tulad ng may business ka, paano yung tulad ng pandemic, ano ba yung meron ka? Hindi mo inaasahan yun. Yung ating gobyerno, ganun din, yung pandemic, nabulantang tayo, halos mabilis yung pagkalat ng pagkahawa, halos 2.5 months yata tayo, 2 months na hindi nakalabas. Yung pagkalabas natin, ang haba ng buhok, tapos dating slim, ngayon lumaki, ibang malaki, lumaki ba lalo, di ba? Kasi halos kain tulog lang. So, yung foundation knowledge natin ang kailangan natin. So, ano yung knowledge na yan? The key to that knowledge is management. Yun yung po kailangan natin, management. Ano sa Tagalog ng management? Sabihin mo ulit. Ayun, taga-pamahala. Taga-pangasiwa. Ang ibig sabihin ng management. So management is the key to prosperity in the midst of poverty. Alam niyo po, you must thinking about just like religious people. Dapat yung mag-start tayo just like kingdom people. Kasi karamihan, religious people, look for miracles. Naghanap sila ng milagro. Gusto nila, ang Diyos ang kikilos, Diyos ang mag-take care of them, asikasuhin sila without any effort. Hindi sila kikilos. Parang sinasabi ko na they are lazy talaga. They are idle. Gusto nila magic supplies. They want immediate response.
Pero pag na-delay yung pinag-pray, titigil sila. Titigil silang maniwala. Eh, mas mabuti pa, mas maganda pa nga, i-treat nila ang Diyos, patulad ng Santa Claus. Eh, si Santa Claus, magpakabait ka, ha? You better be good. Next week, may regalo ka. So may ginawa siya, magpakabait. Pero iba, tinitreat nila ang Diyos like genie. Di ba? Kapag niyo yung Aladdin, di ba? May genie sa bote. Ihimasin mo. Tapos pagka lumabas, 3 wish ang gagawin sa'yo. So ganun din ang pagtitreat na nila sa Diyos. Kaya, yun yung nangyayari. So management is the key to promotion in crisis. O meron ba kayong kilalang mga tao, o iba sa atin, will get promoted during the next few months? O yung mga nagtatrabaho, may mga pangitain ba kayo? Mapopromote akong taon na to. Kasi I do my job well. Yung iba will be laid off, tatanggal. Yung iba will fill their places because syempre wala na yung wala na yung kasama mo sa trabaho dahil natanggal na. Pero because you have been a good managers and will be promoted, di ba? In a time of crisis, God doesn't promote you because nagdasal tayo. God doesn't promote you or God doesn't bring you promotion dahil nag-fasting ka. O nagpapasa ka ng Bible. Hindi ka ipopromote ng Diyos. Because promotion is the result of management. Management is the key to power in crisis. So, kung gusto niyo po natin in control of something, gusto niyo natin kontrolin, sa kakitaan ng kahirapan, ng crisis, you must be the one to be a good manager. You must never to lose a good manager. Diba? Alam niyo po ba mga kapatid, one of the reasons bakit ang Diyos nilikha tayong lahat, it's just because for management. Hindi lang, kasi common na yung, bakit pa tayo nilikha ng Panginoon? Ano ba purpose niya? To glorify Him, to praise Him, magpasalamat tayo. So, ang purpose din ng Panginoon sa atin ay for management. Basahin natin ang Genesis 2:5. No shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up. For the Lord God had not set rain on earth, and there was no one to work on the ground. So nakita natin, hindi pa nagsesend ng Panginoon ng ulan. Ano dahilan kung bakit hindi dahil ano ang reason ng Panginoon? First thing, God did not allow anything na tumubo, to sprang out, to grow, to emerge, nothing to prosper, because there were no managers. Wala pa si wala pa si Adan, hindi pa na ka. So, meron tayong matututunan dito na few things. Yan. Ang Diyos, hindi niya ina-allow ng growth pagka wala pang management. Instead of praying things from God, mga bagay-bagay na ipanalangin natin, we pray for management ability. And then second, God will withhold things from you. You hold muna niyan if you cannot manage them. So napansin nyo na hindi na hinayaan ni Lord yung umulan because wala po agad mag-manage. Sino mag-aasikaso? Kung nag-send agad siya ng rain, tutubo mga halaman, mga herbs, sino mag-aasikaso niyan? The next verse,
sabi niya, nung nila ilagay dyan, let's make a man from the dust of the ground. You breathe to the man's nostril, and then the breath of life, nabuhay si Adan, yung tao. Nilikha ng Diyos ang magandang planeta natin, beautiful earth, at wala siyang buhay, wala pang buhay. But first, ang kailangan ng Panginoon, He needed a manager. So, ang number one motivation ng ating Panginoon is in creating man is management. Yan yung motivation niyan. Whatever you mismanage, you will lose. Kaya ang management ay napaka-importante sa process na ito. Sa madalit salita, God will never give you what you pray for. He only give you what you can manage. Nananalangin ka ng bagong kotse. Lord, bilhin niyo po ako ng bagong brand new car. Pero nakikita ng Panginoon, second hand muna. Kasi baka hindi mo manage yung bagong, malaki ang monthly amortization yan. Malaki ang insurance. Sana kung magaling ka ng driver, ay puro gas-gas, bangga, bangas. Ganyan. So, mas magastos. Kahit sabi yung may comprehensive insurance ka, magbabayad ka pa rin. Every panel yun. Ang isa sinisingil niya, mahina-hina, 4,000 every panel. Eh kung tatlong panel, di 12,000 na agad. O kaya naman, motorcycle muna. O kaya e-bike. Kasi yun yung kaya mo lang. Pero hindi po masamang mangarap. Malaking bahay, magandang kotse, magandang girlfriend, foging boyfriend, diba? Joke lang po yun. Diba? O kaya, bagong bahay, nangungupahan ka lang, Lord. Habang matagal na kami nangungupahan, kailangan kami ng bagong bahay. Ito po ay specification. 3 kwarto, may dalawang carport. Pero renovate mo na muna yung yung bahay mo. Kasi mahal lang magpagawa ng bahay. Mahal lang ang milyar. So God will give you proven that you can manage. Bibigay sa'yo ng Diyos ang mga bagay na kung napatunayan mo at nansubok mo na kaya mong i-handle. Bibigay naman sa'yo ng Panginoon. Pero kung kaya mo. Alam natin ng Panginoon, God is all-knowing. So, alam niya kung hindi mo kaya at kaya. Amen? So, kaya yung crisis is the result of His manage. In order to correct it, in order to itama yan, kailangan natin ng management. So, agree ba kayo? Yung history is a record of crisis. Yung history natin. Well, tulad ng earthquake, ng gera, typhoon, pandemic, recent pandemic natin. Record yan. Mag-google kayo, yung mga crisis na nangyari sa atin around the world, record yan. So, tulad ng earthquake, recently, bagong taon sa Japan. Nakita nyo? Buti nyo, nakalis na kami. So, New Year's Day talaga yun. Yung nangyari. So, crisis sa sa kanila. So, whatever you mismanage, you will lose it. Nabanggit ko na kanina, katulad ng marriage. Boyfriend, girlfriend pa lang kayo, minsan meron ng crisis na dumarating, di ba? Sino rito yung boyfriend, girlfriend, bago sila magkatuluyan, nagka-problema, taas ang kamay. Taas ang kamay, tama rin, taas din ang kamay. So yun, tapos nagkahiwalay kayo, tapos nagkabalikan, hanggang na uwi sa kasalan. So last year, na-refresh kami. Kasi mabenta kami last year, marami kami inangak sa kasal. So maganda yung mga sinabi ng mga pastor, yung mga conduct ng kasal. So,
maraming mga ano na, siyempre, ilang taon na kami na ano, parang natin sabihin, baka matanda na tayo, isipin nila. So, yun, maraming iba yung ano na sinabi or may nadagdag na mas maganda tungkol sa pag-aasawa. So, sa mga kakasal o may planong magpakasal dito, situate na yung ating partner. Diba? Kung nakita mo na yung good side niya, not only yung good side niya, yung mabuting ano niya, but also the bad side, dapat makita mo na. Kasi kung hindi pa, hold mo muna yan. Medyo dapat haba-habaan niyo pa yung pagkakilala niyo sa isa't isa. Amen? Kasi kung nakita mo, laging, kunyari si JC, di ba? May girlfriend, no? Tapos magpapakasal na siya, siyempre laging pinapakita niya, lagi siyang good boy, di ba? Masipag, nagsisibak ng kahoy, nag-iigib ng tubig, drum-drum. So nakita ng babae, good side. Eh paano kung nag-incredible hook pala to siya, no? Diba? Tapos, nangiiwan sa ere. Konting bagay lang, iwanan ka na. So dapat makita yung good tsaka bad side. Para pag, kayo, kasi wala namang perfecto eh. Pag pala nagsama kayo, alam nyo na. Diba? Kasi kung hindi, at nagpakasal kayo, tapos ganun yung nangyari, wala yan. You will use your marriage. Sabi nga ni Martin Luther, sabi niya, a school for character, ang pag-aasawa. Sabihin, doon makikita yung character ng bawat isa. Dahil binanggit ko na kanina, dapat makita na yung dark side, parang Jedi, the dark side. Kasi importante yun. Kasi sabi lang, kaya kapag dalawang tao, they live together in holy matrimony, na-experience nyo na yun, yung best tsaka worst sa kanila. Mas mabuti yung ma-exercise natin yung faith, hope, and love to be mature in sacrifice and service sa bawat isa in God's glory. Pero right foundation, right foundation dyan? O ang kailangan nila? Siyempre, ang ating Panginoon. Ito yung dalawa, nakasentro yung ating Panginoon. Talagang represent tayo, no? Nung kinasal, no? Sila Kuya Raymar, tsaka sila Kuya Lee. Sino pa yung susunod? Wag na muna kasi wala na kami budget. Naubos na. So, next, body and health. So, ang ating buhay ay bigay ng Diyos. So, ang ating katawan, our body, is a temple of the Holy Spirit. Kung na-mention na natin na when someone nagbigay sa atin ng regalo, ng gift, pwede rin ipahiram o something na mahalaga, valuable, anong gagawin natin? Siyempre, ingatan, di ba? Binigyan ka ng apple na na prutas, hindi cellphone na prutas. Siyempre, i-appreciate mo. Binigyan ka ng buhay ng ating Diyos. Iingatan din. Katulad ng ating buhay at katawan ay sadyang may hangganan niya. So bilang Kristiyano, once na maintindihan natin ang importansya ng value o halaga, both spiritual and physical lives. Yes, I'm sure you are saved, ligtas tayo. Kung maintindihan mo yan. Once tayo ay mamatay, iiwan na natin ang ating katawan. But while we are still alive, nabubuhay na tayo dito sa mundong ito, serving the Lord, ating ministry, hindi dapat huwag nating pabayaan ang ating katawan o kalusugan. Last Sunday nga, ando kami ni Pastor Del, pag-usapan natin kung ano yung mga calendar na pag-meetingan natin. Diba, nagkaroon pa nga ng challenge, di ba? The biggest loser. Hindi, pero tama naman yan.
Hindi man natin inaano yung iba na, kasi kalusugan natin yan. Paano tayo mag-serve sa Panginoon kung may sakit tayo, mahina tayo? Kasi kailangan din natin yan. Vessel ng ating spirit yan, yung ating katawan. Nagkulod din ang ating mga kabataan. Youth, hindi porket bata kayo, mananatili kayong malakas. Merong maagang nakakasakit sa atin, no, sa Pilipinas, isa sa mga sakit ng ng mga kabataan yung age. As bata, mahabol sila. Mga teenagers pa lang may sakit na eh. Yun. Oh, diabetes napansin niyo nabanggit ni Christine. And then yung minsan may sakit na sa puso, high blood, may hypertension na agad. Diba? Ano ba dahilan yan? Siyempre, pagkain. Number 1 yan, pagkain. Dapat maging mindful pa tayo sa ating kinakain. Nung kabataan ko, kalakasan ko, yung mga teenager ko, ano kinakain ko talaga eh. Kinakain ko. Pero hindi po yung panis ha. Hindi so lahat kinakain ko. Nung kabataan ko, ano naman ako, mabilis naman yung metabolism ko. Laro ko ng laro ng basketball, so baliwala yan. Kain ng kain. Pero ngayon, mga generation ngayon, nasa loob lang lagi ng bahay. Yung generation namin lagi kami nasa labas. Laging nasa outdoor. Pero hindi naman layas, hindi yung layas. Yung naging lalaro. Text, ibang preso, catching rubber, taguan. So hinahabot kami ng ating gabi minsan. Yung taguan, parang natulog na pala yung talya, nagising pa. Natutulog na yung hinahanap. Grabe. So ganun, dapat ibahin natin yung ating lifestyle. Lalo na yung dati sarap ako sa hotdog, sa mga bacon. Yun, nakaalat na eh. Pati sarap siyempre tayo, mga bata, gusto yung medyo maalat. Pero ngayon, parang pag sinubo ko yung bacon, parang masusuka ako eh. Parang gusto nyo, parang si nanay yun, kumakain ng bacon yan. Nakasawsaw sa tubig. Oo. Pero natatawa si Kenneth. Kasi bawas alat. Parang napaliguan ng asin yung bacon, di ba? And then, yung junk food, ganun din. Dati, sarap-sarap ako. Favorite ko yung potato chips. Makakaubos ako ng dalawa yun, malaki. Tapos, mga sweets. Yeah. Mga fats na pagkain. And then, dapat mag-exercise if possible. Kahit bata kayo, mag-exercise kayo. Hindi puro upo ng upo. Kasi kahit upo kayo ng upo, magkakasakit kayo kahit upo ng upo. Kahit 30 minutes a day, sino may mga kahit pag uwi ng kung kunyari, nagtrabaho kayo, pagod na kayo, gawin sa umaga. Wishin nila kayo ng umaga, kahit walking lang. Mga tulad namin ng body admin, mga 45, mga 40s, kailangan namin maglakad. 40, babata pa eh. Hindi, 30 minutes a day, pwede na yun. Kaya nakikita ko nyo ganito, araw-araw ko naglalakad. Kasama kayo aso ko. CPD. Kasi obligado ako. Kasi pagka alas 6, 6:30, kumakahol, ang ingay, magigising ka ngayon. Kaya ilalabas mo ngayon. So 2 kilometers o 3 kilometers a day yung lakad ko. Tapos may kasamang takbo pa ng konti yun. Bisa ka sumusuko yung aso eh. Pagod na ako ba? Mihina, tumitigil. Tumitigil ka. Kaya pagod na. Pinagkarahin na siya. Tapos lakad lang ang konti. So naging routine ko na yun. Kaya if possible, mag-exercise tayo. Para hindi tayo magkaroon ng sakit. Bata ka pa lang, baka may maintenance ka na. Diba? So normal lang yung mga 50s, 60s, meron ka ng maintenance, okay lang yun kasi dala ng katandaan na yun. So, if possible, huwag natin din pabayaan yung maintenance natin. Huwag tayo marunong. Kaya kung may doktor, ina-advise tayo mag-take ng maintenance, para sa atin yan. Kung gusto mong mabuhay, mag-maintenance ka, di ba?
Oo. Huwag kakain ng bawal. Kasi isang attitude din ng may mga maintenance ginagawa. Kakain ng bawal. Yung gamot naman eh. Di ba? Tama ba? Tama. Oh. Hindi, ganito. Ginagawa ko rin yan minsan. Pero hindi ako nagme-maintenance. Ginagawa ko. Naawat ako ng ano. O dati, parang ang dami mong matamis na kinakain na. Hindi, araw-araw ako nag-exercise. Alam ko rin na, susunugin ko rin yan. Maliwala sa akin yan. So, pero konti lang. Makain ako ng sweets, saka konti lang. Pampawala din ng umay. So, ganun din yung bad habits. Sa mga atin, bad habits. Iwasan natin yan. Ano ba yung pwede nating maging bad habits? Yung pagpupuyat. Sa yung pagpupuyat o walang kabuluhan. Diba, pagka nagpuyat kayo, masakit ang ulo pag gising. Yeah. Kahit sabihin mong bata ka pa, kaya mo. Pero, pag-accumulate yan, sisingili ka, bandang huli. Kahit sabihin mong bata, malakas pa naman. Dating mo ng 30, 40 years old, hindi mo katitirahin yun. So, iwasan natin yun. So, I encourage na maging aware po tayo sa ating kalusugan. Mahalaga po yan. Baka bigla po tayo ngayon binanggit ko, baka magkasakit tayo, may stroke, ma-heart attack, kaya mag-rest lang tayo para ma-avoid pa natin yan. And then next, wealth and money. Kapag pinag-uusapan natin ang ating pera, actually hindi ating pera yan eh. Pera ng Diyos yan. Amen? Ano ko sinabing sa kanya yun? According to Psalms 24:1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, that in that day that will therein. Meron natin sa wallet, kung meron laman, sa bank account natin, 6 digits, 7 digits, kung meron man, sa GCash, ay hindi po sa atin yan. Ay, good morning, brother Wesley. He's not just letting us, inaatasan lang tayo na to be His manager. Wala tayong owner wala tayong pag-aari dito. Bilang steward, so importante na nasundin natin yung God's way of handling money or kanyang pera, His money. Pero hindi po ako financial advisor Ang best way na pwede natin gawin dyan ay yung mga misis, mag-budget, di ba? Mag-budget yung number one na pwede natin gawin yan. Mag-stick lang tayo dyan. At kung meron tayong chance na mag-save po tayo. Para in the near future, meron tayong mahuhugot. Pagka may emergency, meron tayong gagamit. Hindi yung pagkaganyan dyan tsaka tayo mangungutang. Yan nababaon ng utang ang isang tao, isang Pilipino. Pagka walang ipon, ay mangungutang. So, maaaring hindi mabayaran. Paisang tabi natin yung mga wants natin at needs muna ang unahin. Spend sinabi ni God's money wisely. Huwag nating waldasin sa makabuluhang mga bagay. O kamusta yung mga mamaskuhan ng mga bata? Yung last Sunday, wala na. Di ba? Dapat iniipon nyo yun, di ba? Pagka gano'n, itong December sa party natin, wala nang mamimigay. Kasi ginagas nyo sa sa time zone. Mas nanood na sine. Okay lang naman yun, pero dapat magtitira kayo. Enjoy nyo na pamaskuhan nyo, yung pera nyo. Pero magtatabi kayo. Hindi ubos biyaya. Diba? Kaya magugulat, may pera ka. Hindi, wala na, gusto niya. Bilis Kahit mo ako So, kilala niyo ba si Allen Iverson? Allen Iverson, isang NBA superstar. Sino nakakakilala? Kasama ko. Yan, Iverson, mga So, isa sa mga retired na siya, basketball player. So, sumikat siya sa mga crossover move, di ba?
Pasok sa iyo. So, well, tinignan ko yung buhay ni Allen Iverson kasi isa sa mga milyonarya noong panahon niya, kasikatan niya. Pero ano nangyari sa kanya? Nabalita yan eh. Buray mo, even hamburger, di siya makabili. Yung asawa niya, hindi niya mabili ng hamburger. Ano nangyari sa kanya? Di na manage yung pera, yung wealth na binigay siya. Hindi lang si Allen Iverson, nakita ko doon sa may 10 sila eh. 10. Number 1 si Allen Iverson, tapos sumunod sila Glenn Rice, Sean Kemp, si Larry Johnson nandun. Kung mo, maging NBA player ka lang, milyonaryo ka na. Kulang-kulang yung mga $20 million yung kontrata mo. 3 taon lang yun. $20 million. Tapos buot pa doon sa bonuses, tsaka mga incentives. So, napakaraming pera nun. Tutusin. Pero ano nangyari? Nakita ko yung reason kung bakit sila number 1, gambling. Si Michael Jordan nga, di ba, nabalitaan, niya, nagka-gambling din siya. Tapos pagka wala na siya, naabusa siya ng cash, pangungutang, tapos babayaran niya. Tapos, isa pang lavish lavish and luxurious lifestyle, yung nangyari sa kanila. Bili ng mansion, bili ng bahay doon, bili ng mga sports car, yung garahe nila, puno ng mga kotse. Tapos, isa pa, yung party dito, party doon. Tapos may mga kaso pa, minsan nanunutok pa ng baril. May mga bodyguard, yung bodyguard sa bahay, lupakan yung bodyguard sa bouncer ko sa club, nagkadimandaan sila. So siyempre, may involved din ng pera yun. Kasi uubos talaga pera. So yun yung mga nangyayari pagka hindi mo namamanis magiging yung pera. The next, job and business. So when we mismanage our career, we were not performing well, lagi kang late, di na-meet yung deadline, tamad ka na, tapos nagko-complain ka pa, kabahan ka na. Diba? Sometimes wala ka ng respeto sa boss mo, hindi kabahan ka na lalo. Diba? So in the beginning, alam natin si Adan had to work in the garden. God gave him authority to be his steward. And also, he taught his sons, sina Cain at si Abel, na magtrabaho din. Dahil, anong reason ng ating Panginoon na tinuro ni Adan sa kanila? So it was a part of God's mandate sa creation. Pinag-uutos ng Panginoon na magtrabaho talaga. Ang ating work in the will of God ay hindi curse po yan. Hindi curse yung magtrabaho, blessing po yan. Exodus 20 yan, verse 9. Sabi niya, 6 days you shall labor. Sabi niya. And do all your work. Kaya, ang Bible ay hindi maganda ang sinasabi sa nagiging idleness, yung katamaran, laziness. Huwag po tayong tamad at umasa sa iba. Lalo na kung malakas ka pa, kaya mo na magtrabaho, magtrabaho ka pa. Sabi niya sa 2 Thessalonians 3:6-15. Kahit ang ating Diyos, diba, ang ating Panginoong Jesus, kung nasa lupa siya, ano trabaho niya? Carpenter. And even si Paul, kung di siya nangangaral, ano ginagawa niya? Tent making. Nagkano siya, gumagawa siya ng tent. So bilang Christians, hindi tayo nagwo-work just to pay our bills. Yung internet, ang electric bills, nagtatrabaho tayo is because God's ordained way for us to serve Him and others. And number 1 din yan, yung glorify God sa buhay natin. Sa matatagpuan ko natin sa 1 Corinthians 10:31. Kaya mga kapatid, kahit gaano kahirap ang mga trabaho natin, alagaan natin, mahalin, dahil utos ng Diyos for His glory. Maraming mga Pilipino ngayon nagsasuffer dahil sabi nila, papalipat-lipat ng trabaho kasi nahihirapan sila. Okay naman yan. Kasi kung saan ka at ease,
kung saan saan gamay mo, doon ka. Masusunod din naman dyan, kalooban ng Diyos. Pero kung susundin mo yung sarili mong marunungan, intellectual, kung your own ways, ganun na mangyayari sa'yo, puro patsyat ng patsyat. Bis na makaipon ka ng separation pin mo, baka wala ka ng, paglipat-lipat mo, wala ka ng siyan niya, makukuha sa company. So merong isang tao, a young man, a 17-year-old, nagkaroon ng big impact sa Bible. Kilala niyo po ba yan? Sa Genesis, yung Book of Genesis. May idea kayo kung sino? Na grand entrance niya, maganda. Ang pangalan niya is Joe. Hindi siya Joe the Plumber, ha? Joseph. Son of Jacob. Joseph, the Prince of Egypt, ang tinutukoy ko. So si Joseph, naging bigyan ko ng konting background. Si Joseph, nagbili siya ng mga kapatid niya, diba? Sa Egyptian. And then nakuha siya ni Potiphar. Si Potiphar ay isang captain, mataas ang rango niya. At naging master of household si Joseph, in charge of his household. Na-impress sa kanyang intellectual, pero nangyari na-accuse siya ng rape sa babae. Kasi nga si Joseph, napakakisig, mapogi, tsaka yung magandang lalaki, kaya na-akit yung asawa ni Potiphar. Kaya one day, gusto niyang sumiping. Gusto niya kay Lord na ayaw niyang sumiping. Yung babae, kaya inaccuse niya ng rape. Nahiya siguro mahina yung evidence na rape, pero anong nangyari? Nakulong di siya. And then, nasa kulungan din naman siya, si Joseph, na-bless din siya ng Panginoon. Diba? Tapos nagkaroon siya ng ability, binigyan ng Diyos ng ability na mag-interpret ng dreams. Sa cupbearer, tsaka sa jail doon, isang tao doon, sa warden. So si warden, in-charge uli si Joseph sa kanyang prison. So, basahin natin yung Genesis 41, 25-27. Mahaba ba yan? Madali lang yan. Joseph responded, both Pharaohs and dreams mean the same thing. God is telling Pharaoh in advance what he is about to do. The 7 healthy cows, the 7 healthy heads of grain both represents 7 years of prosperity. The 17 scrawny cows then came up later, and the 17 heads of grain withered by the east wind represents 7 years of famine. So the word famine dyan, underline, the word famine means crisis. Every time na makikita yung word na yan, sabihin niya, economic crisis. Kasi yung panahon na yan sa Egypt, sa Joseph, yung economy nila ay was built on agriculture. Yung nila. So, the worst thing na mangyayari sa mga ganyan ay farming, yung magiging problema sa mga ganyang mga bansa. Katulad sa ating Pilipinas, malaki yung ating ground, yung lupa, agriculture. So, pagka nagkaroon ng crisis, farming yung apektado. Tumataas yung mga gulay, yung mga bilihin, mga prutas. So dito, God is prophesying ay magkakaroon ng famine, paggutom. Ilang taon? 7 years of famine and 7 years of prosperity. Question, sino ba nag-aalaw ng crisis? Who allows crisis? O sino nagpapahintulot o pumapayag? Sino? God allows crisis para matest ang ating management. Genesis 41:32. Sabi dyan, the reason the dream was given to Pharaoh in 2 forms, dalawa, is that the matter has been firmly decided by God and God will do soon.
So yan, sabi dyan, magkakaroon ng crisis. When God decided, pag nag-decision siya, huwag natin ipag-pray na hindi mangyayari. Kasi pagka nag-decision ng Panginoon, ang sinabi niya, mangyayari yan. Amen? When He decides. God is not a man. He does not lie. He is not human. So He does not change His mind. Tayo lang naman ang nado-double-minded eh. Pabago-bago ng isip. Mga pangako, napapako. Pagka sinabi ng Diyos, if God said so, He will do it. Magkakaroon ng crisis. There will be a famine. Magkakaroon. Ngayon, God has a young guy, si Joseph. God give Joseph the opportunity to be promoted. Mapopromote siya dyan eh. But he need, o kailangan niya ng crisis. So, nag-create ang Lord ng crisis. So that, si Joseph will show his management ability. Genesis, basahin natin. Next na mangyayari. 33 to 36. And now the Pharaoh looked for discerning and wise man, and put him in charge of the land of Egypt. Let Pharaoh appoint commissioners over the land to take a fifth of the harvest of Egypt. Sa 7 years na, abundance. They should collect all the food of these good years. They are coming and store up the grain under authority of Pharaoh to be kept in the cities for food. This food should be held in reserve for the country to be used during the 7 years of famine. They will come upon Egypt so that the country may not be ruined by the famine. So yan, magkakaroon ng naggutom, 7 years of famine at 7 years of prosperity. Sabi ni Joseph, take the good years and invest them and store them up because everything goes in cycles. Umiikot lang po yan. Wala pong permanente sa lahat. O lahat ng bagay, there is a season. Season of prosperity and season of crisis, of famine. So parang negosyo lang yan. Pinapaikot mo ang kapital mo. You buy raw materials, katulad sa amin, bumibili kami ng raw materials, produce a product, and then sell it, then collect mo na yung pautang mo, with a profit. So, ipunin mo. Sabi ni Joseph yan, store up. Sabi yan, save. So that in bad years, you have a backup. So that you will not ruined by the famine. Sabi niya. Yan nga, kanina, example, yung COVID. Yung business namin, yun nga, na hanggang ngayon, nandiyan pa. So we are grateful sa Panginoon dahil kay Lord, despite of 2 months na stop ng operation, we can still manage, tsaka na-sustain natin yung, kaya nandito tayo ngayon. Kasi kung tayo na hindi natin na-manage, baka lugar na ito, baka nasa ibang lugar tayo. So we are grateful sa Panginoon, despite of that, we still stood firm sa ating sa tinatapigan natin ngayon. So Genesis 41, 39, 43. Wala ba? 39, 43? Wala. Baka di nalagay. So mamaya na yan. Ako na lang. So yan nga rin sa 39, 43. So ano response ni Joseph? Diba? Response ni Joseph kay Pharaoh, sabi niya, ibigyan ka ng promotion. Sabi ni Pharaoh. Ang kanyang skills, interpreting dreams, at ang talino niya, magpa-find siya o look for a solution, yung plano niya. Sa problema ng famine. Ano nangyari kay Pharaoh? Ano niya? Na-impress siya. Na-convince siya na si Joseph was the man for the job. By the way, si Joseph, isang foreigner, hindi siya taga ron, not even an Egyptian. A good manager doesn't matter kung saan galing siya. Anywhere yan. The fact, ang katotohanan dyan, si Joseph ay isang Hebrew. Pero hindi na bothered siya doon, si Pharaoh.
Because Pharaoh, because Semitic people, kasi Semitic people were accepted na doon sa Egypt. At pwedeng ma-promote to hold a good position o important position sa government. Kaya yung Semitic people, ibig sabihin, number of people of ancient southwestern Asia, including Akkadians, Hebrews, and Arabs. So nabibilang dyan si Joseph, isa sa Hebrews, Hebreo. Siguro, nung kinakausap ni Pharaoh yung mga officials niya, kasi siyempre, nililitin, ipopromote mo natin itong galing ng yun, ang kulungan niya na. Merong mga ganun siguro usap. Sabi ng cupbearer, hindi, kilala ko yan. Naging in charge sa household ni Potiphar yan. Tapos sa jail, siya din in charge din doon. So meron siyang good management. Ready siya, ready. So yun, despite of, alam si Pharaoh, sabi niya, merong Spirit of God. Pero hindi na kailangan ni Joseph na mag-preach, mag-sermon, mag-pray para ma-discern ni Pharaoh na may Spirit of God si Joseph. Kasi by his character, Joseph, tsaka humility, doon nakikita ni Pharaoh kaya napili niya. So promotion and advancement is never enough without God. Kaya tayo, mapapansin nyo, si Joseph is always with God. Doon pa lang kay Potiphar, doon pa lang sa jail, and then, nung tinawag siya, nandoon siya, di ba? Tumaas yung rango niya, at pagsulong natin di sapat yan kung wala ang Panginoong Jesus. Napapansin nyo ba si Joseph, yung pat niya, yung landas niya, from humble servant to a prisoner to a power ruler, yung naging, prophecy, nahula yan sa ating Panginoong Jesus. Makikita natin yan sa Philippians. Yan. 2:5-11. Yan. Si Jesus ay naging bumaba siya sa ating sa earth para maging not to be served but to serve, di ba? And then inaccuse siya ang ating Panginoon dahil na-crucified siya, di ba? Imbis na nakulong siya, na-crucified siya. Inaccuse siya ng mga tao. And then, when he died on the cross, punta siya sa Panginoon, Diyos Ama, he said it on the right hand of God. Ultimate promotion na nangyari. Just like Joseph. Joseph, di ba, naging servant, and then naging prisoner, and then ngayon naging ruler of Egypt. So, pareho, di ba? Ultimate promotion. Then Genesis 41, hindi na siguro yan, 46 to 49, Joseph was 30 years old when he entered the service of Pharaoh, king of Egypt. And Joseph went out from Pharaoh's presence and traveled throughout Egypt. During 7 years in abundance, the land produced plentifully. Joseph collected all the food produced in those 7 years of abundance in Egypt, and stored in the cities. In each city, he put the food grown in the fields surrounding it. Joseph stored up huge quantities of grains like the sand of the sea. It was so much stuff keeping records because it beyond measure. So ang bata niya, si Joseph, bilang ruler of Egypt, para mabigyan siya ng ganung authority. Napakabata, 30 years old. God developed his character sa haba ng panahon. Pero mo, 17 years siya nakulong, pinita ng mga kapatid, and then nakulong. And then after 13 years, bigyan ng ruler siya. Hindi biro ko yung makulong, Kahit sabihin mo nga, ikaw yung in charge nyo sa siyempre hindi ka naman makakalabas din. Nabasa kong commentary para yung position ni Joseph yun, parang house arrest lang. Hindi siya mismo doon, house arrest. So he gathered, he stored up very much grain. Stored up. Stored up means to save. Gusto ng Panginoon, mag-save tayo. Until he stopped counting, taking records. Tayo ba nagka-take ng records? Ng mga notes?
Usually sa mga business niya, di ba? Mga business owners, di ba kapatid, taking records. Diba? Naglilista tayo ng mga expenses, ng pautang, ng mga benta, at iba pa. Lalo na yung bayaran. Recently, nagbayad sila ng $1 million, di ba? Tapos, ngayon, April, income tax naman. So, you have to account those things. Diba? Yung mga ano. Pero mo, beyond measure, yung ano, yung na-store up nila. Di mabilang. Diba? Mabuti tayo, di ba? Nagre-record tayo, bilang na bilang natin, di ba? Eh, ito, hindi na, ano eh. Natigil yung records eh. Mag-take notes ng records dahil sa sobrang dami. Like the sea, like the sun of the sea. Magbibilang ba yung buhangin? Hindi, di ba? So, ang ginawa ni Joseph was a great logistic and accounting. Siguro, si Joseph, kung ano, ihambing mo, parang accounting graduate ko si Joseph. My God is abundant. Abundant. Pero, dapat mag-save pa rin tayo. Kung sinasabi natin ng Diyos ay abundant, masagana, eh, mag-save pa rin tayo. Mag-ipon pa rin, maging masinop. Alam niyo ba, may mga taong disiplano at maingat sa mga resources niya? Meron? And they discipline themselves to save it. Magsubi. Diba? Magsubi, mag-save over the long period of time. Pero hindi ko sinasabi na magsubi ha. Sabihin, minsan kasi pagsusubi, minsan baka ma-misinterpret o yung pagnanakaw. Diba? Sabi, magsubi ka na. Pero ang sabihin ng subi, ano din yun? Magsubi ka na nung para dito. Para doon. Pero yung magsubi na hindi sa'yo, iba na yun. So, those are the ones, o yung mga tao that God gives you, God gives more to you. Kaya yung mga nag-iipon, lalo ka pang ibigay ng marami. Lagi po natin tatandaan, the principle key na ibinigay ng Diyos ay management. If you manage, magpo-promote ka ni Lord. If you manage, He will protect you. If you manage, He will prosper. Ilalago tayo ng Panginoon. Paularin tayo ng Panginoon. The foundation of kingdom life is management. The reason o ang dahilan kung bakit God put you on earth dito was management. Tagapamahala. Diba? Yung creation pa lang, sinabi ng Panginoon, you have the dominion over this earth. Notice in the word manage, merong word man. Meron, di ba? Man. Kung saan, its age kung saan ang tao is responsible for God's resources. Manage simply means you are in charge. In charge tayo of another person's resources. Binigay ng Diyos sa atin yung dominion over the earth, which is management. Lahat po tayo mismo bilang managers niya. So lahat tayo, kahit even sa position nyo sa company, di pa kayo manager, managers na kayo over God's property. God gave us rulership, hindi po ownership. So we are always managers sa kingdom of God. No one owns anything. Kahit merong mag-claim na akin yan, you don't own anything on earth. The earth is the Lord's, nabanggit na natin kanina, and the fullness thereof. So wala tayong pag-aari talaga. So no matter who claim na meron talaga, ano ang sabi ng Diyos? You are only my manager in the eyes of God. At binabantayan tayo na doon. Kung paano natin mai-handle yung resources niya. Accountability is the natural result of management. God will check to see if you can give an account of what you have. Kasama din dyan yung lahat, yung time, yung ating relationship, pera mo, investment, opportunities, how you handle or how you manage lahat, God is watching. Kahit sabihin mo na, kahit sinisira mo o pinapabaya mo na yung resources na pinagkatiwala sa Panginoon, yung nakabantay po sa atin ang ating Panginoon.
Effective management determines o tinutukoy the amount of your resources. Pwede mong lagi sabihin, sino ba yung a good manager? Sino ba? Sino ba ang mga good manager? Kasi a good manager keeps, he keep attracting more. Diba? A good manager attracts more and more. Hahatak po na yan. O ba, kung ikaw ay manager sa McDo, o hahatak ka ng mga sales mo, benta mo. Kahit hindi dun sa mga walk-in, yung mga companies na nag-help dyan, pwede mag-attract. So ito po yung some reminders about management. Management is, ano ba sabihin? Is effective, efficient, correct, and timely use of another person's property and resources for the purpose of which they were delegated in view to producing expected added value. So, bigyan natin sa ibang way. A good manager always adds value to what was given to him or her. A manager always adds value to what was delegated to them. So that's his management. So management is proven by value. So alam niyo po ba na yung bago po magsimula o nagsimula itong ating church, way back many years, diba, nag-start pa ng JCWMC, di ba? And then LPCF, we have nothing. Diba? Ngayon, I think we have enough. So you think we're doing fine, we're doing okay. Pero ang church, wala pong perfect na church. Amen? So si Lord, ang nagbigay sa'yo, halimbawa, ng 5,000, tataka ka, ano kaya ang gusto niya? Ano gagawin mo? Binigyan tayo ng 5,000 ng Panginoon. Remember yung people who had talents? Diba? 3 guys na binigyan ng talents ng Panginoon. Take note yung 1 talent is equivalent to 20 years of wage. 20 years tagal nun. In our modern terms, at least ang value nun, $1,200 dollars. Money worth. Yung isa binigyan ng 5 talents, and the other 2, and the other is 1, according to his ability. Kumbaga, low, medium, high. Diba? Yung nila, low, medium, high. Much, average, tsaka minimum ability. Yung tatlo. So, ang ginawa niya, yung binigyan niya isang 1 talent, taong ito ay natakot, iisip niya, maaari siyang mag-fail, tinago, ibinaw sa lupa. Ano ang purpose niya? Dahil to keep it and protect it. So that's, pagbalik ng master niya, ng boss niya, kilala ko tong boss ko kuripot to he is a stingy fellow, sabi niya. Pero this unfaithful steward ay sinigawan ng master, tsaka ni-reject at pinanish. Anong response ng master? You wicked and lazy, slothful servant. Napakatamad. Sabi ng master. Yung word na wicked, hindi po ibig sabihin niya yung gumawa ka ng evil things, bad things, kung ano-ano naman yung wickedness is when you mismanage yung God's resources na binigay sa atin. That's wickedness. So hindi lang yung masama na ginawa mo, nagnakaw ka, nagmarites ka, hindi yun. So yung binigyan ka ng resources ng Panginoon, tapos hindi mo ginamit, that's wickedness. When wickedness is also to God when you take something sa Kanya na binigay sa atin and it loses value. Kaya kanina yan, proven, management is proven by value. Yan, ang sabi ng master, at least, dapat ilagay mo sa bangko. Tutubo ba yan ng interest? Diba? Magkano ba interest ngayon, mathematics? Mababa lang, no? So in other words, management has to do with at least add value. Magkaroon ng halaga. Walang masayang, tsaka di masasayang. Kasi ang gusto ng Panginoon, God does not encourage waste. Tandaan niyo yung the feed of 5,000 people. Yung nasatisfied lahat, nabusog. And then sabi ng Panginoon, you pick
Sabi niya, daputin niyo yung mga, mga leftover, every crumb. Kaya mamayang lunch, huwag tayong magsayang. Ubusin natin yung kaya natin ubusin. Kasi napakahalaga. Diba? Sabi niya, he said, pick up every crumbs. He's trying to teach us about management. Maraming nagugutom. Diba? Sayang. Takaw tingin na. Diba? Every cent sa ating pera, ating finances, mahalaga yan. Diba? You have to understand that God hates waste. So mayroong serious consequence yung pagka nilegnect natin yung i-ignore natin yung salita ng Diyos, i-apply yung instruction niya, katulad sa parable of the talents. Ang ating Panginoon is delegating us bilang responsibility, bilang a good manager to take care for His kingdom. From the time of creation, ng sangkatauhan, bawat isa sa atin pinagkatiwalaan ng time and material wealth. Lahat ng bagay na galing sa Diyos, siya mismo ang nagmamayari. We have nothing, we have no ownership. We are responsible. Responsible tayo na gamitin yung mga resources na yun na pwedeng mag-increase ng value. So bilang Christians, we have the most value. Pinakamahalagang resources na meron tayo. Ano yung pinakamahalagang resources natin? Bukod sa material wealth. Ano po yun? Siyempre, ang Word of God. Yun ang pinakamahalaga. Kung tayo ay mananampalataya at maintindihan natin siya at i-apply din natin yung salita niya bilang mabuting taga-pamahala, a good manager, magiging blessing tayo sa iba. At magkakaroon ng value kung ano man yung gagawin natin. Yung value. Mag-multiply pa yan. Dadami pa yan. Tandaan po natin ulit, we are accountable kay Lord pagka hindi natin gamit yung resources. Huwag po natin walang bahala po yun. Kahit sabihin mo wala kang magmamayari, wala kang wealth, anything. Meron tayong gifts, skills, tsaka talent. Kung you are able to sing, paggamit tayo sa Lord. Kung meron kang sa drums, may skills ka, may talents ka, may gift ka, paggamit po tayo sa Panginoon. Huwag po natin aksayin yun. So tapos na po rin ako eh. So po yun we have to be a good manager sa bigay sa atin ng Panginoon. Amen? So let's pray. Father God, sa umagang ito, we are able to listen. We are able to hear your voice, Lord, sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord, sa umagang ito, sa word o message na narinig namin. We hope and pray na magkaroon ng o tumimo o magrema sa aming pong mga buhay, sa aming mga puso, yung message mo ngayon. Despite everything na we have done, kung ano man yung na-mismanage namin last year, Lord, we are able to right now, sa pagpasok ng bagong taon, bawat aspeto ng aming buhay ay we're able to handle, to be a good steward sa harapan niyo, Lord. Ito po ang aming samot na langin in Jesus' name. Amen and amen.